So, ito po. Bumili po ako niyan. Active balancer. No? May cover. May lalagyan na siya. Ayan. May ginawa kasi ulit po. Kaya may ganito eh. Tinidikitan ko kanina. Ng glue stick. So, ayan. Magkano bili ko dito? Ayun. 589 pesos po. 589 pesos. Active balancer, para saan ba to? Kung di ako nagkakamali, kapag daw, kailangan daw yan, nakakabit. Para daw, for example, since meron ka ng battery, for example, itong tatlo na lang, itong tatlong battery na to, is, nung nabuo mo, kinabit mo, for example, itong dalawa, full battery, fully charged. Itong isa, 80% lang, or 50%, or 60%. So, kaya siya active balancer or equalizer, kung tawagin nila, is ibabalance niya yung voltage para magpantay-pantay sila ng charges. Hindi ko alam kung meron kasi yung napanood na YouTube, ang sabi nila, ang active balancer daw is ang ginagawa. For example, ito ay 80% lang ang charge, itong dalawa fully charged. Ang gagawin daw niya, kukuha daw siya ng charge dito sa dalawa para i-supply dito hanggang sa magpantay sila ng charge. Meron namang isa, sinabi, ang ginagawa daw ni active balancer is kapag 80% to, dalawang full charge to, isusunod ni active balancer itong dalawa na to sa charge nito. Gagawin niya tong 80 din. Kumbaga, i-dispose niya yung dalawang charge nito para maging 80% din sila, para mag-balance sila ng charge. At hindi ko rin alam kung ano ba talaga. Pero active balancer siya, pang pantay siya ng charge, no? Okay. Yun po ang silbi niya. Kaya, talagang kailangan din siya. Kailangan din. At hindi lang po yun ang kailangan natin. Kailangan pa po natin ng isa. Yung iba, gumagawa active balancer lang. Pero nakapanood ako sa YouTube, sabi nila, mas maganda daw kung maglalagay ka rin ng BMS. Ito po. BMS 4S, kaso ano lang to eh, 50 amps. Ayun, 50 amps na po siya. May kasama din siyang wire. Ito. Ito yung wire niya. May kamahalan. Ano ba bili ko dito? Ito ay 795 pesos sa Lazada. Flash ko na lang sa screen. No? BMS. Para saan daw po ito? Noong una, tinignan ko, akala ko, pwede bang kung wala ng active balancer, BMS na lang. Kasi sabi, yun daw BMS, meron ng built-in na, balance. Pang-balance na daw siya. Pero sabi nila, mas maganda daw merong active balancer, meron pang BMS. No? So, hindi ko alam kung ano yung difference, pero sabi nila, mas magandang mag-balance daw kapag naka-active balancer kaysa dun sa built-in ito. Aalamin natin yan sa next videos natin kung bakit ganun. I-discuss natin yan. Alamin ko, isa-search ko yan bakit at ipapaliwanag natin pag natuklasan ko. But for now, dun tayo sa safety. Sundin na natin yung yung may active balancer, may BMS pa. Now, ano po ba ang silbi ng BMS? Bukod sa nagbabalance siya. Ang main purpose po nito, parang nagpo-protekta sa mga cells ng ating LiPo4, ng ating battery. Paano? Let's say, itong 50 pieces na LiPo4 na to, na 32650. Let's say, nag-charge ka. Tapos, hindi mo masasabi, hindi naman sila sabay-sabay masisira. Merong maunang masira, merong matagal pa. Let's say, yung isa doon nasira. Ayaw na mag-charge. No, ayaw na niya mag-charge. Ang gagawin ni BMS daw, based on sa sinabi nila, i-stop daw niya yung charging pag may na-detect siyang isang cell na hindi nagpa-function o hindi nagcha-charge. Para maiwasan yung masira yung iba pang cell. Paano daw yun? Kasi, let's say, itong gagawin natin is 72 AH, so 72 ampere hour. So, kung i-charge mo siya, tapos yung isa lang nasira,
nakaset yung float natin sa, let's say, sa 14 na lang, 14 volts. Wala pang 14 volts. Kaya po walang 14 volts kasi meron pong isang cell na ayaw na mag-charge. Pag wala BMS, ang mangyayari daw po doon, yung dapat na para doon sa isang cell na yun na charge, yung isang cell na yun, is i-contribute sa lahat ng cell. Kahit fully charge na sila. Ang mangyayari, pag ganun, isisiksik nila yung natitirang charge na kailangan para doon sa isang cell na sira, doon sa ibang cell, mangyayari, ma-overcharge yung ating mga cells. At ayaw natin nun dahil masisira ang ating active ang mga cells. Kaya, ang ginagawa to, pagka daw ganun, hindi siya mag-charge. Tapos, syempre, ikaw namang may-ari ka, bakit ay mag-charge? Alamin mo. I-check mo isa-isa yung cell mo. Makikita mo kung sino yung faulty. No? Maiwasan mo, masira ang iba. So, yun daw ang kahalagahan ng BMS. Kaya, bumili ako nito. Meron nabibiling BMS na hindi ganito yung skeleton lang. Walang brand, hindi ko alam Pero ang dami gumagamit na. Kaya lang, para sure, dito na ako kasi sabi daw, branded daw itong Dali. Kaya lang, ang budget inabot lang sa 50 amps. No, sana pwede na to.